Welcome back mga paps. Kwentuhan muna tayo. Sino nga ba ang dapat i-priority ng Los Angeles Lakers na depensahan sa Denver Nuggets upang makuha nila ang paparating na Game 5? Paki-comment dyan sa baba mga paps kung sa tingin nyo si Jamal Murray, Nikola Jokic, Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope ang dapat i-priority na depensa ng Lakers upang makuha nila ang Game 5. Noong Game 3 mga paps, kapansin-pansin ang score ni Aaron Gordon with 29 points sa loob ng 41 minutes with 15 rebounds at 3 assists pa. That time sa Game 3, panalo ang Denver Nuggets 112-105. Pero take note mga paps, lamang ang Lakers sa first half ng Game 3. Ibig sabihin, kumamadalang ang Denver sa third quarter at fourth quarter. Pero still mga paps, ang laking contribution ng 29 points ni Aaron Gordon para sa panalo ng Denver Nuggets sa Game 3. Actually mga paps, si Aaron Gordon pa ang leading scorer ng Denver Nuggets. Hindi si Jokic, hindi si Murray o si Porter. Pero pansinin nyo mga paps, lahat sila double digits or 20 plus points ang in-score, kung kaya't madaling natalo ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers this time. Hindi man lang nakadikit ang Lakers noong third quarter at fourth quarter talagang tinambakan na ng Denver para manalo sila sa Game 3. Pero nung dumating na ang Game 4 mga paps, kung saan nanalo na ang Los Angeles, umiscore lamang si Aaron Gordon ng 7 points sa loob ng 42 minutes of playing time at nakakuha lang siya ng 3 rebounds at 4 assists. Samantalang si Jamal Murray ay umiscore ng 22 points, si Michael Porter Jr. with 27 points at Nikola Jokic with 33 points. Ang lalaki ng iniscore nung tatlo niyang kakampi pero tinambakan pa rin sila ng Lakers, diba? Si Nikola Jokic ay nagtala pa nga ng triple-double with his 33 points, 14 rebounds at 14 assists. How come na natambakan pa rin sila ng Lakers sa kabilang banda? Kahit nga si KCP or si Kentavious Caldwell-Pope ay umiscore pa ng 14 points. Hindi biro yung production na yan given na ang dami na ring iniscore ni Jokic, ni Murray at ni Michael Porter Jr. Ibig sabihin ba nito mga paps, kapag napigilan si Aaron Gordon sa kanyang scoring, lalo na yung kanyang mga dunk na galing sa pasa kay Jokic or di kaya kay Murray, may chansang manalo ang Los Angeles Lakers. Balikan naman natin yung Game 2 kung saan panalo talaga ang Lakers doon ngunit nakambak lang sila ng Denver. Si Aaron Gordon ay umiscore lamang doon ng 14 points sa loob ng 40 minutes of playing time. Samantalang sila Jokic ay umiscore ng 27 points, si Porter Jr. with 22 points, si Jamal Murray with 20 points. Take note mga paps, panalo dapat ang Lakers dito kundi lang talaga sila nakambak ng Denver. At sa pagkakataong to, si Gordon ay mababa din ang produce na points. Nagigets nyo ba yung point ko mga paps? Ibig sabihin, malaking factor si Aaron Gordon sa panalo ng Denver Nuggets every time na nagpo-produce ito ng malaking numbers para sa scoring at rebounding. Ngayon mga paps, para makuha ng Lakers ang Game 5, katulad nung ginawa nila nung Game 4, limitahan nila ang ball touches ni Aaron Gordon. Magdoble kayod sila sa depensa dito upang malimitahan nila ang scoring nito. Kahit si Michael Porter Jr. kung kaya, ay depensahan nila ng mahigpit para hindi to makabato ng kanyang mga 3 points. Mas okay bang ibigay na yung score kay Nikola Jokic at Jamal Murray pero pag yung dalawa talaga ang pumutok, lalo na si Aaron Gordon kasama si Michael Porter Jr., maalat-alat ang sasapitin ng Lakers sa Game 5. Kayo mga paps, maki-comment dyan sa baba kung sino sa tingin nyo ang dapat depensahan ng Lakers sa papadating na Game 5 upang makuha nila ang panalo.